Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong impeachment complaint against your Vice President Sara Pusit Duterte. Kasi po mukhang malabo po ito. Malabong si Sara Pusit Duterte ay ma-impeach, no? Kasi po ang ating mga mambabatas, particularly sa mga senador, sila po ay hindi mapakiusapan ng kanilang Senate President na hanggat maaari ay huwag munang magsalita, no, na huwag magbigay ng mga pahayag tungkol dyan sa impeachment complaint ng Vice Presidente ninyong Pusit, no? I think majority of the 23 senators mo ang pumapabor kay Sara Duterte. Remember the previous vlog natin, no? With the quote card of that impact leadership. Mamaya papakita din natin sa inyo yung ginawa nilang quote card about these senators trying to impeach or trying to remove Senate President Chis Escudero as their Senate President. Pero ang sabi naman nila, chismis lang yan. Nahuli kasi kayo. Natunugan ang mga balak ninyo just to defend and protect Sara Duterte. No? Dito po mga kababayan, hindi lang naman mga senador ang nagbigay ng kanilang mga opinion about this impeachment complaint. Antindi po ng dahilan nila no? Bakit parang hindi mauupuan, hindi malalagay sa plenary itong impeachment complaint. Kaya ang mga taong bayan, nga. Kaya nga po sinasabi natin, Sara Duterte, hindi mai-impeach. No? Panalong-panalo. At Kongreso, ibabasura ang impeachment. Ayan po. So, may mga ilang article lang tayo dito. Titignan natin bakit parang itong impeachment ay hindi magtatagumpay. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live stream. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro. And muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. So eto nga po mga kababayan, bakit nasabi nating si Sara Duterte ay tagumpay sa impeachment complaint at ang Kongreso ay malamang mababasura ito. So pag sinabi nating Kongreso, it consists of the upper and the lower houses. No? Unahin natin yung mga dahilan nila mga kababayan. Sino ba tong mga mambabatas na nagsasabing parang hindi nila matatakel itong impeachment? Ano ang dahilan nila? Yan po, sa Inquirer.net. Unahin natin si Senator Jinggoy Estrada. Sabi niya, Estrada, not enough time to tackle impeachment bid versus BP Duterte. The word not enough time. Sa Tagalog, walang oras. Bakit po walang oras yung sinasabi ni Jinggoy Estrada? Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada believes, naniniwala siya, there is no longer enough time for Congress to tackle the impeachment bid against Vice President Duterte. Kasi bakit? Bakit walang time? But is there still time for Congress to tackle the impeachment complaints against her? Estrada quickly, mabilisan niya pong sinagot, hindi na, no more. Bakit? Will adjourn on December 18. Will resume on January 13. Almost a month
walang session. Naka-recess sila. Magkasama po yan ang buong Kongreso, upper and lower chamber. So almost a month silang walang session. Will adjourn again first week of February. Biruin nyo, kababalik lang ng session ng January 14 and then trabaho lang ng 2 linggo, adjourn ulit, sarado ulit ang session. Di po ba? Ang dami pang bakasyon o recess sa session. So ano ginagawa nila? Nandun lang sila sa opisina nila. Kunwari nagtatrabaho, nag-iisip. Wala namang mga constituents to. Yung constituents ito sa buong bansa eh. Wala naman distritong pinagsisilbihan yan. The lone district of this, the second district of this. Wala, buong bansa. O dapat maglibot kayo sa buong bansa. Gamitin nyo yung mga pondo ninyo. Ha? Estrada also could not think of how Congress could expedite the proceedings as he expected the voluminous documents that may be presented during the impeachment hearing. The word voluminous meaning napakarami, no? Makapal na isusumuting mga dokumento. Doon pa lang daw. Wala na talaga silang oras. He later stopped himself from further commenting, recalling Senate President Chis Escudero call on them not to talk about the impeachment complaint against the VP. Tingnan niyo yan, di ba? May pakiusap na, may panawagan ang kanilang ang SP, pero tuloy pa rin sila, mostly si Bato, panay ang daldal, no? When pressed, however, if a special session may be called to tackle the impeachment complaint, Estrada answered, I don't think so. I'll just keep mum on it. Ayaw niya na pong sagutin. Pero ano po ang sabi ni Senate President? Maski na naka-break, pwede. Ibig sabihin nung naka-break lang yung session. Hindi sila naka-break sa kanilang mga trabaho sa opisina nila. Wala lang balitaktakan, walang mga debate sa plenary. Ganun din po sa representatives. Wala po. So kung ano-ano pa po ang pinagsasabi dyan ni Jinggoy, tulad na lang dito, ipakita natin, balikan natin yung quote card from Impact Leadership, silang magkapatid, no? Kasama niya si JB Ercito about their take on that particular impeachment, di ba? May sinabi silang dalawang magkapatid dito, mga kababayan, no? Babalikan lang natin silang dalawa, ha? Ayan po. What happened when my father was impeached? Gumanda ba ang buhay ng Pilipino? Wala naman. Nung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalong na-worsen. Pero dito, Jinggoy Estrada, wag mo munang pangunahan. Di ba? You must follow what's on the Constitution. You must follow the process. May nagpasa ng impeachment complaint, then you have to follow what's the next step. No? Hindi yung nagbibigay na kaagad kayo ng inyong mga pronouncement, mga dissenting opinion. Kaya tama po si SP Escudero Nanawagan siya na kung maaari, wag muna kayong magbigay ng inyong mga opinion about the impeachment complaint kasi baka magkaroon na kayo ng partiality. Magkaroon na kayo ng mga dissenting opinion that favors doon sa kabilang kampo. Wala nang fairness. Diba? Kasi kayo po ang magiging judge Paano kayo magiging judge kung kayo ay meron ng dissenting opinion? Meron na kayong prejudgment. Diba? So dito parang pinapapuburan nila si Sara Pusit. Diba? Kasi nag-aalod sila dun sa inilabas na conversation ng Pangulo na very private na sinabi niya, wag nyo nang i-impeach yan. Ano ibig sabihin ng Pangulo doon? Sabi siguro ng Pangulo, wag nyo nang i-impeach yan. Kasi marami pang kakampihan sa Senado. Di ba? Intindihin natin ng malawak. Wag nyo i-impeach. Not this time. Try it next year after the new Congress. Pag nabuo na yung new Congress na 20th Congress. Kasi malamang baka wala nang kakampihan, wala nang majority of senators na kakampihan siya na binabaliwala yung mga allegedly, mga plunder, bribery, perjury, malversation of funds, and mga kung ano-ano pang kabalbalan ang pinagagawa niya.
'Di ba? O okay lang sa inyo 'yon. May gumanda ba ang buhay ng Pilipino? May impeachment man o wala, hindi gumaganda ang buhay ng Pilipino, Jingo Estrada. O, 'di ba? Ang tagal mo nang mambabatas diyan. Gumanda ba ang Pilipinas? Na-experience mo ba? Baka kayo-kayo lang. Kayo lang ang gumanda ang buhay, pero ang mayoryang Pilipino na sa laylayan hindi umaangat. 'Di ba? Subukan mo munang maging mahirap. Oo. Yung talagang hindi ka pinanganak sa isang mayamang angkan. Subukan ninyo. Ewan ko lang kung hindi ka rin umakyat ng bundok, 'di ba? O ito pa yung sabi ng kanyang half-brother, impeachment is more political than legal. It's hard to move forward if the top two officials are bickering because it does not give a good signal, especially in the international community, making it appear that there's political instability in the country. Teka muna, lahat naman, 'di ba? Kahit na sino pa, yung panahon ng tatay mo, panahon ni Panot, panahon ni Duterte, laging magganyan. 'Di ba? Eto nga sa iisang team lang, pero sinong unang sumira? Kaya wag nyo kaming lokohin. Itong mga opinion ninyo favors one person only. Si Pusit. 'Di ba? Naging judge na kayo kaagad Hindi pa man. Hindi pa nga umaakyat ang impeachment complaint, naging judge na kaagad kayo. O sino pa silang mga kababayan, binabalikan lang natin. Si Nancy Binay, hindi makakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. O si Mig Sibiri, divisive. Ay nako, puro kayong mga ganyang pananalita. Talaga namang divided talaga tayo, tulad ng sinasabi ko. Why don't you just go to the process? It is mandated by the Constitution. Trabaho nyo po yan. Nagbigay na kayo ng mga pronouncement ninyo. O ano pang iisipin namin? So therefore, you are biased. You already have a prejudgment, a decision upon yourself na kahit na ano pang ipresentang mga dokumento, the voluminous, o ganon. Documents na talagang nagpapatunay na itong si Duterte ay hindi karapat-dapat humawak sa posisyong Vice Presidente because the perjury, the bribery, the malversation of fund, plunder, forgery, walang paggalang, above the law. So baliwala yun. Kasi sa ang second highest of leader of the land, divisive to. Nako. Yun nga si Lenlen sa kasi Digong. O di ba? Si Panot sa kasi Binay. Si Gloria sa kasi Estrada. Kaya itong mga to, itong mga binibigay nilang rason, alam naman natin yan No? Nakikita natin yan, nararamdaman natin. Parang sabi lang, baka hindi nyo pa alam, ganitong mangyayari dyan, magiging divisive, political yan, kaysa sa legal. Hindi po Nakita nyo naman kung gaano ka above the law si Sara Pusit. Takot lang itong mga senador na ito na sila ay balikan ng mga pro-Duterte at yung mga minions nila. Pero kaming mga taong bayan na gusto naming matuloy ang impeachment, whether you decided yes or no, at least dumaan kayo sa proseso. Yun ang gusto naming mangyari. No? Go to the process. Now, it's up to you to decide whether you vote no or yes. At least dumaan tayo sa proseso. Now, if you vote no, and then after hearing all those evidences presented against her, and then therefore, we will take into account that you already have your prejudgment. Isusulat na namin kayo para kung sakaling kayo po ay tumakbong i-re-election in the upcoming elections or on the future elections, alam na namin, no, that you are not serving the majority of the people. You are only serving to yourself, to your political survival, to your friends, no? Wala and to your family. No, nandyan lang kayo para hindi sa taong bayan. Ang dami niyong dahilan, mga kababayan. Kaya wag niyo kaming uto-utuin. Ito pang isa na to. Mga kababayan taga taga house naman ito. Binabalikan lang natin. Hindi lang po sa Senado sila merong mga dissenting opinion, mga pronouncement, no? Ito pa, isa ring mambabatas sa House of Representatives. Sabi diyan sa Pilipinas ngayon, House panel
kapos na sa oras sa impeachment versus BP Sara. O ganun na ganun din sa sinabi ni Jinggoy. Wala ng oras. Talaga lang? O sino nagsabi niyan? Aminado ang ilang mambabatas na medyo gahol na sa oras para maisulong ang impeachment labang kay Vice Presidente Duterte kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggastos ng 712.5 million confidential funds. Sinabi na Manila 3rd District Representative Joel Chua na malapit na ang Christmas break at ilang araw na lang ang nalalabi sa sesyon sa plenaryo ng Kamara. Si Joel Chua yan. Ha? Samantalang sa pagbabalik ng sesyon ay maging abala ng mga Congress sa paghahanda sa eleksyon. No, tignan nyo. Pang sariling interes. Christmas break na kasi, kailangan naming mag-holiday. Ganon? Ganon. Mag-holiday kayo. So therefore, wala kayong gagawing trabaho. Ayun na, sabi nyo. At ilang araw na lamang nalalabit sa sesyon ng plenaryo sa Kamara. Ha? Tapos, pagbalik daw nila, ayan na, campaign period na. O, di ba? Nauna pa yung sarili nila. Di ba? O, ito pa, nagsabing isa pa. Si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kip Flores. Ha? Vice Chairman na mahigpit ang timeline o palugit sa impeachment complaint kay BP Sara na hindi pa nire-repair sa House Committee on Justice. One of the issue nga ng yung kakulangan sa number of session days. We will be encountering kung daraan man sa ruta ng Committee on Justice. O yan. Wala talagang araw. Hindi sila makapaglaan ng araw. Oo. Diba? Walang oras. Walang oras. Walang oras. Gipit kami. Kasi bakit? Malapit na mag-Christmas break. Pagbalik namin, sabi nga ni Jinggoy, from December 18 to January 13, naka-break sila. Walang session sa plenary. Walang diba-dibate. Nasaan sila? Maybe nasa opisina sila. Maybe nasa galaan sila kasi Christmas break. Maybe pupunta sila sa Japan. Pupunta sila sa Amerika, sa Europa. Asian tour. Ganon eh. Samantalang yung ordinaryong mamayang Pilipino nagkakandamahog, magtrabaho para merong maisilbing pagkain sa lamesa. Sila. Magkano sahod nila? Diba? Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino nagkakandamahumag o whatever nung nagpapakamatay sa trabaho para maibayad ang tamang taxes na ipapasahod sa kanila. Pero sila naka-break. Pagbalik nila, sabi ni Jinggoy, another first week of February, break na naman sila, adjourn na naman sila, bakasyon na naman sila. 2 weeks lang silang magtrabaho pero punyeta, libo-libo ang sinasahod. Ang ordinaryong Pilipino per day. Magkano? 350? 400? Tapos kayo? Dapat per ora na rin lang kayo. Oo, sa mga mambabatas natin, per ora na lang. O per day pala, per day. Oo. Itulad nyo na lang yung sarili nyo sa ordinaryong Pilipino. Diba? Kung ang per day, 350, 380, kayo. Gawin nyo ng 400 per day kayo. Kasi tatrabaho lang kayo pagbalik nyo ng break, 2 weeks, tapos break na naman, tapos 2 weeks trabaho, tapos break na naman, mas marami pa ang break, tapos campaign period na. O, ano nangyari? Kaya si Pusit, kampanting-kampante mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, Sara Pusit, panalo sa impeachment. Kongreso, walang oras sa complaint. Ganun eh. Diba? Kasi itong mga to, nagbigay na sila ng pronouncement nila. Napabor sila na wag i-impeach si Pusit. Pabor sila na gumawa ng katarantaduhan si Pusit. Pabor sila na maging above the law. Kasi bakit? Ganon din sila. Birds of the same feather sila. Yung mga nagbibigay ng pronouncement na wala ng oras kasi konti na lang ang session days namin. Wala ng oras kasi magbi-break na kami. Wala ng oras pagbalik namin, campaign na. Ayan ba ang interes ng taong bayan? Pagbalik ninyo, campaign na? Punyeta, huwag kayong umaten sa mga campaign rallies nila. Huwag nyong siputin. Ewan lang natin. Ipakita ninyo mga kababayan na ayaw namin kayong makita dito. Gusto namin kayong makita doon sa plenaryo, nagdidibati kayo, dinidinig ninyo yung impeachment complaint. Hindi namin kayo kailangan dito sa entablado. Hindi nyo trabaho ito.
Ang gusto namin magtrabaho kayo doon kasi binabayaran kayo habang nangangampanya kayo. Kayo ay mga mambabatas pa rin tulad ng mga re-electionist tulad ni Bato, ni Bongo, ni Amy Marcos, si Tolentino, si Budots, si Lito Lapid, si Pia Cayetano. Mga senador yan. Sino pa? Sa mga mambabatas, mga distrito ninyo, hindi ka namin kailangan dito. Doon kayo sa plenaryo nyo, pagdebatihan nyo, dinggin ninyo yung impeachment complaint kaysa nangangandidato kayo dito. Sayang ang binabayad namin sa inyo. Sayang ang pondo ng taong bayan na habang kayo ay dito ay naggagala. No? Gala yan eh. Yung campaign na yan. Sabi na, trabaho namin. Anong tinatrabaho nyong batas? Gagawa kayo ng batas para sa campaign? Diba? Isipin ninyo. Yang mga re-electionist na yan. Pinapasahod nyo pa rin yan. Ilang linggo silang magka-campaign? Ilang buwan? 2 buwan? O 2 buwan? Libreng-libre sila sa trabaho nila sa opisina at sa session. Ganon. Alang yan mga kababayan, walang oras. Magbe-break na kasi. Diba? Kung gusto talagang ituloy itong impeachment complaint, kung gustong dinggin, igagawa ng paraan. Ang sabi na ni SP Escudero, maski na naka-break, pwedeng gawin yan. Siya, gusto niya. O yan. Diba? Si Martin, baka he is taking the cue from the president. Huwag nang i-impeach yan. Sa aking opinion, huwag nang i-impeach ngayon yan. Kasi ang daming kakampi sa Senado. Antayin natin after election sa 20th Congress. So ano na namang idadahilan nila? Ay wala na, gipit na kasi budget season na eh. Really? Ganon? Wala. Kaya nga si Pusit, kampanteng-kampante. Bakit pa siya kampanteng-kampante? Ito, si Bato, balikan natin. Bato de la Rosa says Sara Duterte might be acquitted if impeachment trial reaches the Senate. Bakit? Kasi ito natapik na natin. Majority of them doesn't want it. Sabi ni Bato, mahigit 10 kami na nais naming dagdagan ang pondo ni Sara. Pero hindi po kami dininig. Di ba sabi rin ni Amy Marcos yan? 12 o 11 kami. Yan, majority. What is majority nung sa Senado ngayon? 23. Maka 2/3 lang sila o 1/3. 11, 12, 13. Ayun na. Wala na. Acquitted na siya. Hindi pa man dumarating sa kanila yung mga magpo-prosecute. Talo na. Kaya nga kampante si Pusit. Kaya sabi niya, welcome itong impeachment sa akin. Wala akong problema kasi nandyan ang Senado na magtatanggol sa akin na magkokonsinti sa aking kabalbalan. Magkokonsinti sa aking mga kapritsyo. Di ba? Sabi ni Bato dito, 10 senador, kaya ganyan. Marami sila. Maraming naimplanta ang Duterte na senador that they are just uunahin muna ang Duterte bago ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Doon na lang sa budget niya, sabi, mahigit 10. Pinatotohanan ni Bato. Si Bato na hindi put ng masking tape sa bunganga niya. Di ba? Nahuli sila. Tapos yung 12 na gustong tanggalin bilang Senate President si Chis Escudero, ayan 12 yan. Di ba? Now, etong matindi. Yung latest na balita sa Pilipinas ngayon. Sabi diyan, sumali sa 12 si Gatchalian. Gatchalian, umayaw sa impeachment versus Sara Duterte. Nababahala si Senator Wing Gatchalian dahil sa posibleng mabinbin ang mga panukalang batas na kailangan tapusin ng Senado sakaling matuloy ang impeachment proceeding sa kaso ni Vice Presidente. Ayon kay Gatchalian, maraming priority measures ang Kongreso dapat unahin at tapusin bago matapos ang 19th Congress. At kung sukaling umabot sa Senado ang impeachment case, maaaring panukalang batas ay madelay ang pag-aaproba. Really? So, walang panahon, walang oras, at mabibinbin ang mga panukalang batas. Wait a second. Yan ang idadahilan ninyo sa amin. Bakit mas inuuna nyo yung mga hearings kasi ninyo?
Bakit ang dami nyo pang hearings? Na wala namang kakwenta-kwentang mga hearings. Di ba? Kung ano-anong komite ang naghihiring. Eh yun naman pala, bakit hindi nyo inuna yung mga panukalang batas bago kayo nag-hearing? Di ba? Nakailang hearing kayo sa Pogo, nakailang hearing kayo sa mga drug-related, kay Bato, kay Tulpo, at kung ano-ano pang komite ang iba't ibang naghihiring. Eh bakit hindi nyo na lang tinapos muna itong mga panukalang batas na tulad ng LEDAC ng Pangulo? Di ba? May nabasa akong article dyan sa isang tabloid. Mukhang nababanas na ang Pangulo dahil delay ang LEDAC at ang 2025 budget. Bakit? So therefore, hindi nyo alam din ang inyong priorities. Tapos may pumasok na impeachment complaint. Ito idadahilan nyo sa amin, wala kayong oras. Pero may oras kayo sa paghihiring ng paghihiring ng paghihiring. Doon ba sa paghihiring nyo, after that, may nagawa kayong legislation? Kasi sabi nyo, every hearing may in aid of legislation. Eh doon sa hearing ni Bato, doon sa motto proprio niya, doon sa PIDEA League, nakailang hearing siya? 5. Anong nagawa niyang in aid of legislation? Wala! Nagsayang kayo ng oras. O di sana kung yung oras na yun, nilaan nyo sa dito, sa mga panukalang batas, lalo na yung LEDAC na yan. Kasi yung House of Representatives, nagampanan nila yung trabaho nila. Isinumitin nila yung 20 na LEDAC bills na inaprubahan nila sa lower house. Ipinasa sa Senado. Anong ginawa ng Senado? Anong sabi nila? Napakabagal. Daig nyo pa yung pagong. O ngayon, may pumasok na impeachment complaint, ayun ang idadahilan ninyo? Dahilan talaga. Kaya nga sabi sa inyo kanina, kung ayaw, maraming dahilan. O ayan, wala na sa oras. Gahol na kami. Christmas break. Tapos magi-eleksyon. Tapos ito, dahil marami kaming nabimbing trabaho, yun din ang sabi ni Erap, ni Erap tuloy, ni Jinggoy, sorry po Sabi rin ni Jinggoy, maraming trabaho. Ganon. Ganon. Eh ano palang ginawa ninyo? Hearing dito, hearing doon. O anong mga in aid of legislation, anong legislative measures ang nabuo ninyo? Lalong-lalo na yung kay Bato, ulitin ko lang. Wala Kaya makikita nyo mga kababayan, sa dami ng dahilan nitong mga mambabatas na ito, particularly the senators, meaning they are really in favor of not yung madinig, yung impeachment complaint. Hindi pa man nagaganap ang impeachment trial, meron na silang mga prejudgment. Ang dami nilang dahilan. You don't have the political will. Bakit? Kakampi nyo Nakinabang kayo Ngayon lang yun. Diba? Nakita nyo ang mga mambabatas natin. Kaya yan, hindi umasenso kasi kampi-kampihan. Tulad ni Bato, sabi niya, magiging objective ako pero hindi mo maiwasan dyan. Dadaan ng political affiliation. Kampihan. O doon na lang, nahuli mo. Ano na ang pasya niya? Ay, no, to impeachment ako kasi kakampi ko. Naibasura na yung objectivity, naibasura na yung fairness. Kaya ulitin ko, kaya nga sabi ni Pusit, welcome sa akin yung impeachment. Kasi alam niya, absuelto siya sa Senado. Unahan na rin natin sila. Meron silang mga prejudgment So ano iisipin natin? Majority of them are leaning towards do not impeach si Pusit. So therefore, hindi mai-impeach si Pusit. Nga na naman tayo. Patuloy ang pagiging above the law. Patuloy ang pagnanakaw sa gobyerno. Kasi bakit? Birds of the same feather. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. O ayun sila. Magkakasapak. Ginamit pa nila ngayon pati yung sinabi ng Pangulo na inilik. Na hindi naman dapat talaga ilik. Kung utos ng presidente yan, di gamol din ng presidente. Ganun ba? Sabi ng presidente, nailik kasi. Ibig sabihin, anong gagawin mo, Mr. President? Dapat panagutin mo kung sino yung nagbigay ng combo na yun dun sa isang media personality at panagutin nyo sila. Diba? Hold them accountable whoever leaked that conversation. Bawal yun. Diba? Kayo po, mga kababayan. Nakikita nyo yung punto natin? Diyan pa lang, panalo na si Sara, kaya pinagtatawanan tayo ni si Sara. Sige, alipustahin nyo ako sa akin ang huling halakhak. Dahil diyan pa lang alam ko, tagumpay ako. Ayun po yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share.
Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.